Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Wala mang tiyak na impormasyon tungkol sa ating mga otoridad, subalit binalita na sa bansang India na na-deliver na sa Pilipinas ang BrahMos Supersonic Cruise Missiles na in-order ng Pilipinas mula sa kanilang bansa. Laman na ngayon ng mga balita sa India ang pagdating sa Pilipinas ng mga BrahMos Supersonic Missiles. Bahagi pa rin ito ng $375 million bill na nilagdaan ng dalawang bansa noon pang taong 2022. Ayon sa mga sikat na news agency sa India, mismo ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi ang nag-anunsyo sa naganap na delivery sa isang election rally. Sa kanilang ulat, ayon sa kanilang defense sources na ibiniyahe na noong 19 ng Abril ang naturang missile system na para sa Philippine Marine Corps habang ang ground system para sa mga missiles ay noong pang isang buwan pa raw na i-deliver. Pero ukol dito, hindi muna nagbigay ng anumang pahayag ang Armed Forces of the Philippines ng anumang kumpirmasyon dahil hindi pa din naman ito formal na ito-turn over sa kanila. Tumanggi ring kumpirmahin ng National Security Council ang pagdating ng mga ito. Sa pagdating ng mga ito sa ating bansa, siguradong malaki ang magiging tulong ng mga ito para sa pagpapalakas ng coastal defense ng Pilipinas laban sa mga bansang pumapasok sa ating teritoryo nang walang kaukulang permiso. Ang mga missiles na ito ay ang itinuturing na fastest cruise missile sa buong mundo. Its maximum extent, no, in terms of range exceeds the West Philippine Sea. So this actually means that if makakita tayo ng pumapasok sa teritoryo natin and threat siya, no, the BrahMos missile can hit that target the moment it enters our exclusive economic zone. Sa pagdating ng mga ito ay handa na din ang AFP na gamitin ng mga ito. We're not preparing for war, so this is more of a deterrence because we now have several batteries of this BrahMos cruise missile which is going to be deployed to the Philippine Marines. Bago matapos ang first quarter ng 2024, ang Pilipinas ay papasok na sa supersonic age. Ito ang naging pahayag ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya sa isang interview sa telebisyon. Ang tinutukoy na ito ni Malaya ay ang paparating na BrahMos missile system na manggagaling pa sa bansang India. Noong Enero 2022, ang Administrasyong Duterte sa pamamagitan ng NOY Defense Secretary Delfin Lorenzana ay pumirma ng kontrata para sa pagkuha ng shore-based anti-ship missile system na nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos. Inihayag ni Lorenzana na ang BrahMos missiles ang pipigil sa anumang pagtatangka na pahinain ang soberanya ng bansa lalo na sa West Philippine Sea. Ang missile system na ito ay may pambihirang kakayahan na tiyak na magpapaalarma sa puwersa ni Xi Jinping. Ayon sa National Security Council ng Pilipinas, matatanggap ng ating puwersa ang ground system nito ngayong Pebrero habang ang mga mismong mga missiles naman ay marireceive natin sa Marso nitong taon din. Sa pagdating ng mga ito sa ating bansa, sigurado ang China ay mag-iisip na naman ng paraan upang tayo ay kanilang matapatan na palagi naman nilang ginagawa. Hindi sila basta nananahimik na lamang habang pinapasikatan sila ng ibang mga bansa. Nais kasi ng China na sila lamang nasa entablado at ang palaging panalo pagdating sa palakasan at pagandahan ng mga armas pangdigma. Ayon sa BrahMos Aerospace website, ang kumpanyang ito ay isang joint venture sa pagitan ng India-based Defense Research and Development Organization at Russia's NPO, Machino-Stroyenia. Naitatag ang kumpanyang ito noon pang taong 1998 kasunod ng naging kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng mga bansang India at Russia. Ang missile na ito ay ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo. Ay tuturing itong milestone para sa India at sa Pilipinas. Para sa India, ang BrahMos kasi ang kanilang pinakamalaking foreign export agreement sa kanilang kasaysayan. Habang para naman sa Pilipinas, ito naman ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon tayo ng ganito kalakas na armas sa ating arsenal.
Sa mga lumipas kasing dekada ay naging usap-usapan ng pambihira nitong lakas at ayon sa BrahMos, ang arms na ito ay maaaring sirain ng buong mundo. Ang BrahMos missile na ito ay kayang lumipad na may bilis na 3 beses kaysa speed of sound. Dahil dito ay halos imposibleng maharang o ma-intercept ang mga missile na ito. Meron tong range na aabot mula 300 hanggang 500 kilometro. Higit na mas malayo ito kumpara sa ibang mga cruise missiles. Kaya nitong magdala ng nasa 250 kilong submunition at ang BrahMos ay isa ding nuclear capable. Ang BrahMos ay isang 2-stage missile na may solid propellant booster engine sa kanyang first stage na nagbibigay ng supersonic speed, tsaka ito hihiwalay. Dahil na din sa stealth technology at guidance system na may mga advanced software ay mas dumami pa ang mga special features ng missile. Kung ikukumpara sa ibang mga state-of-the-art subsonic cruise missiles, ang BrahMos ay may 3 times more velocity, 2.5 to 3 times more flight range, 3 to 4 times more seeker range, at 9 times more kinetic energy. Meron din itong identical configuration sa kalupaan at karagatan. Ginagamitan din ito ng Transport Launch Canister o TLC para sa transportasyon at launching nito. Ang pagkuha ng Pilipinas ng bago at malakas na cruise missile ay isang malaking hakbang para sa ating bansa upang ipakita sa mundo na may kakayanan tayong ipagtanggol ang ating sariling bansa. Wala man tayong sariling mga modelo ng mga armas na magagamit natin laban sa mga nanghihimasok sa ating teritoryo, patuloy naman tayong makikipagtulungan sa ibang mga bansa upang masiguro natin ang seguridad ng ating mga nasasakupan. Ang bansang India ay kilalang malapit sa Pilipinas at pawang ipinaglalaban ng karapatan sa teritoryo laban sa China. Tiniyak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas at magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at India. Ito ay kasunod ng kanyang pakikipag-usap sa punong ministro ng India na si Narendra Modi. Ayon kay Marcos, nagagalak siya na makausap sa telepono ang Prime Minister ng India at naniniwala siya na may magandang indikasyon ito sa relasyon ng dalawang bansa. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system na ito para sa military exercise ng Pilipinas at ng bansang Estados Unidos. Ito pala ang kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang magsagawa ng Standard Missile 6 at Tomahawk land attack missiles. Ayon sa mismong Chinese Foreign Ministry spokesperson ng China na si Lin Jian, magiging dahilan naman ito ng mas mainit pang tensyon sa rehiyon at mas lalala ang banta ng mga maling kalkulasyon at maling paniniwala. Hinihikayat ng China ang bansang Estados Unidos na irespeto ang security concerns ng ibang mga bansa at tigilan na ang pagdadagdag pa ng mga maaaring mga komprontasyon pagdating sa militar. Sinabi pa nila na dapat umanong iniisip ng Pilipinas ang tunay na layunin ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na at seguridad ng bansa ang nalalagay sa alanganin.